Yun, magandang araw po sa bawat isa mga bossing. Order ni Sir Bill. Ito siya. Sporter model. Kaya lang, ang gagamitin ni Sir, wala daw nagre-refill ng CO2. Hand pump po yung kasama nito. CO2 rifle, gagamitin ng hand pump. Hanggang 1,000 or 1,2 PSI lang pwedeng ilagay. Huwag nang sumobra mga bossing, delikado. Dahil ang CO2 rifle hindi po pang high pressure. Ngayon, kung talagang walang nagre-refill ng CO2, pwede naman, kaya lang hanggang 1,2 PSI lang yan ang pwedeng ilagay. Huwag nang sumobra, huwag gawin 1,5, 1,8, delikado po yan. Or 1,000 PSI, okay na po mga bossing. Ngayon, lalagyan siya ng male quick fill para magamitan ng hand pump. Ito, nabibili po yan sa Lazada or sa Shopee mga bossing. Ayun, yung valve niya, tatanggalin na natin. Kasi may valve na yung CO2 receiver. Pag kinargaan mo yan, kusang sasara. Ngayon ito, ganun din. Kailangan isa na lang yan mga bossing. Kailangan tanggalin na lang natin to. Kasi meron na din to. Tanggalin na natin yung laman ng male quick fill. Yan siya. Yan. Ito, meron din yan ganito, maliit na o-ring. Ganyan siya mga bossing. Pag kinargan mo siya, itutulak niya, papasok ko yung hangin. Pag tinanggal mo na yung, sinara mo na yung CO2 tank, babalik yan dahil may spring. Tatakpan niya yung butas dito. Yan, may ano na yan, may plastic na yan mga bossing. Kahit huwag mo nang lagyan ng Teflon. Saktong higpit lang. Pag sumobrang higpit, mapipipi yung plastic sa loob, sasara yung butas. Yan, hindi pa kahit anong bomba mo hindi papasok yung hangin pag sumara yung butas ng plastic sa sobrang higpit ng quick fill. Mache-check natin yan pag binaba natin kung may singaw pa siya dito. Kung may singaw pa, konting higpit pa mga lods. Ayun, may laman to na CO2, tanggalin muna natin. Para matry natin kung accurate siya sa hand pump. Kung ito sa CO2 mga bossing, puputok siya ng 12 to 15. Baka sa hand pump, pag kinargan mo ng 1,000 to 1,2 PSI, puputok lang siya ng mga 8, 7, ganyan lang po. Pero mas malakas siya. Huwag mong kargaan ng 1.5. Pwedeng kargaan ng 1.5 yan. Yung butas ng CO2 malaki. Ang mangyayari yon, maglalaki yung valve sa loob, bunsol. Sa sobrang dami ng hangin, hindi na kayang paluin ng hammer. Dahil siksik na siksik. Pero dapat 1 to lang mga bossing. Ayan, ubusan muna natin naman. Ito pa. Yun, mahina na. Pag alam mo mahina na, mag-refill ka na para yung tama, hindi kasi pag mahina na yung laman ng airgun mo unit, nagda-drop agad yung bala. Okay. Ito naman yung kay Sir Cesar, yan. Kay Sir Cesar, Tornado model unit only yung kukunin na Sir. Meron pa tayong mga available dito. Yan. Yung may dalawa pang unit and silencer. Tapos may 4 pa na unit only. Yan. Malapat din yan. Yan. Bagong dating mga bossing. Malapat din yan. 4. 5 to 5 walang silencer. 5 may silencer. Sa may silencer meron pa tayong dalawang available dito. 4
Tapos ito pa yung papadala natin. Ayan. Mamaya. Ngayon, try muna natin yung hand pump bago padala kung gumagana. Yan po yung hand pump ni sir, bago pa, hindi pa nabubuksan. Yan, baba natin. Ayan siya mga bossing, folding. Ito, dito. Pag magre-refill ka, kailangan higpitan mo yan. Pag tapos ka na mag-refill, magbomba, i-release mo yung hangin bago mo tanggal yung itong hose niya. Bago mo tanggalin ito sa unit. Tapos ito, may nabibiling hand pump sa Lazada, mas mura. Kaya lang maliit yung gauge. Hindi siya PSI. MPA yung reading ng ano niya. Mas maganda to mga bossing, yung folding. Yun hindi na fold, maliit yung gauge. Yan. Dito naman mga bossing, saktong higpit lang. Kagaya nung pag nasobraan sa higpit, sasara yung butas ng plastic. Yan. Saktong higpit lang. Okay na. Yung MPA gauge na maliit, mas maganda ganito yung bili nyo, yung folding, tapos mas malaki yung gauge. Tapos yung reading ng gauge niya, PSI, hindi siya MPA. Medyo mahihirapan kayo sa MPA. I-convert mo pa yung NPA to PSI pag di mo kabisado. Yan. Ito kahit sa kamay lang mga bossing. Yan. Yan. Saktong higpit lang yan. Okay na yan. Tapos yung hawakan naman, lagay natin. Ito yung mga extra o-ring niya mga bossing. Ito sa moisture trap to mga bossing. Moisture trap nilalagay dito yung laman nito. Ako minsan tinatanggal ko na yan. Kasi minsan yun yung nagiging dahilan bakit bumabara yung quick fill. Yung parang bulak na puti. Yan. Pumapasok yan sa quick fill, bumabara. Ayun, ang mangyayari nun mga bossing, papakita ko nun. Nangyari yan, kinargan mo siya, puno na. Tapos nirelease mo yung hangin sa hand pump. Inila mo na to, lalabas yung hangin. Sayang yung pagod mo. Dahil yung moisture trap o yung parang bulak na puti, pumasok pala sa loob ng pumasok sa loob ng quick fill. Ngayon bumara, hindi nagsara yung o-ring. Or minsan hindi nag-release ng hangin, biglang hinila, puputok yan. Pag pumutok yan, lalabas yung puti. Yun, may papasok na yun na bulak, may papasok. Babara yun mga bossing. Kailangan mo ulit buksan yung unit para matanggal yung dumi. Para hindi po humarang dun sa maliit na o-ring at maglapat masara yung butas. Yan, may kasama ng alin yan mga lods.
Yan, try natin yung hand pump mo, Sir Bill. Kung gumagana bago padala. Ulitin ko, 1-2 PSI lang po pwedeng ilagay. Dahil CO2 rifle to, hindi po PCP mga bossing. Yun, marami nakapansin, pumayat daw ako. Tumit yung mukha. Opo, nagda-diet po ako mga lods. 2 months na po ako nagda-diet. Kaya po lumit yung mukha ko. Yan, laman niya 100, naiwan. Yung konting CO2, meron pa siyang 100. Yan. Paano mo malalaman kung 1-2 PSI na? Dahil dun sa gauge, kahit walang gauge yung CO2 rifle, tingnan mo yung gauge ng hand pump mga bossing. 1,000, yung guhit ng 1,000, isang guhit, 200 na yon, 1-2 na yon. Paglampas ng 1,000, kada guhit, 200 mga bossing. Ayan, meron na siyang 1-2 PSI. Ngayon, ang gagawin natin, bago tanggalin, yan. Bago tanggalin sa, i-release muna dito, yan, ito yan. Yun. Bago tanggalin yung hose sa unit. Yan, putok natin, tingnan natin kung bunsol o hindi. Or pag sobrang lakas, magbabawas tayo ng spring. Tanggalin muna natin silencer para yun. Yun pala yung alin. Mabilis pa puno kasi maliit yung tangke, 1,200 PSI lang. Sir Bill, yung lock pala ng silencer nyo dito sa taas. Kagaya nung kay Sir John Mark, sa taas din yung lock. Kasi pag nilagay nyo dito yan, may sayad. Kaya nilagay po ni Maker sa taas. Pag nasa taas, walang sayad po yung unit. Yan. Putok ko muna mga bossing kung tingnan natin kung okay yung putok niya. Kung hindi siya bunsol, sakto lang, sakto lakas. Tukak. Lakas sa tukak. Yan, reveal tayo ulit bago natin check yung groupings. Yan, dahil nakaputok na tayo ng dalawa. Yan. Okay, refill muna tayo na balik natin sa 1-2 PSI. Malalaman mo pala mga bossing pag may singaw yung nilagay mo quick fill o yung mga nilagay mo sa hand pump. Habang nagbobomba ka, bumababa yung gauge. Pag hindi bumababa, pag hindi ka bumobomba, ibig sabihin walang singaw yung mga hose or yung nilagay mo na quick fill. Pag bumababa, meron pong lumalabas na hangin. Yun, 1,000 sa 2 shots, 200 yung nawala. Ayan, pakita natin. Kunin ko muna yung cellphone para... Ayan mga bossing. Nasa 1,000 sa isang guhit, 1-2 yan. Hindi siya bumababa, ibig sabihin okay po yung paglagay natin. Ngayon, i-release mo to mga lods. Ayan. Tapos, tanggalin mo na dito.
May hinihila doon mga bossing, yung mga baguhan sa hand pump. Hindi lang inuugot, yan. Pinupus mo pataas yan bago tanggalin or bago ilagay, pinupus mo para mag-lock. Pag hindi nag-lock yan, nilagay mo, binombahan mo, baka pumutok, mawala, matanggal sa pagkalagay dun sa quick fill mga bossing. Ngayon, tara, labas tayo. Try natin unit ni Sir Bill at saka ni Sir Cesar. Yan. Labas muna natin camera. Wala tayong taga-camera mga bossing. Yan o. Pumayat po talaga tayo lumit mukha natin. Sa loob ng 2 months, 7 kilo na po yun na wala sa atin. Ito, complete set. Check muna natin yung groupings bago lagyan ng scope. Ito, unit only kay Sir Cesar. Yan. Gamit. Pakita natin target. Ito target mga bossing. Yan, meron na yan 3 tama. Ito may pliers na isa dyan sa taas. Try natin dito. Yan, dati ano tayo nung hindi pa tayo nagda-diet, 80 kilos tayo, ngayon 73 kilos na lang. Baka tumaba ng tumaba. Tsaka bawal din sa akin tumaba mga bossing dahil basag yung tuhod ko. Ayan, basag po yan. Bawal tumaba sa akin, mahihirapan po yung tuhod ko. Meron pong nakabalot na wire dyan. Kaya pag bumibigat ako, nahihirapan po yung tuhod natin. Yan, sabi ng doktor, bawal tumaba sa atin. Yan, try natin sa Astro. Tapos bali pa yung buto natin sa hita, yan. Pero wala nang bakal yan, naiwan na lang yung wire dito sa tuhod natin. Yan, nabangga tayo ng motor dati. Medyo matagal na rin mga bossing. Nalalaro ko na to ng basketball pero pakonti-konti lang. Dumikit tata dun sa isa. Ay hindi, tingnan ko muna kung dumikit. Hindi siya dumikit. Pangalawa. Pangatlo. Pangapat. Panglima. Mahina na pala yung laman. Mahina na. Refill. Pero okay yung groupings. Check natin. Need lang i-refill yung unit, mahina. Sa 6 na tira yan, nung umina siya, meron nag-tires na 2. Pero yung 4 yan, dikit-dikit. Try natin ulit. Refill natin yung unit. Yan, pag kumiina yung unit, yan, nagbabago yung tama mga lods.
Tingnan natin kung may laman pa yung mga CO2. Wala na ata laman pa yung mga CO2 na to. Wala na. Malalaman mo kung marami pa laman yan pag puti yung lumalabas. Yan, wala nang kulay. O, konti na lang. Pag hindi pa okay sa Astro, try natin sa Meteor. Ayan natin sa taas. Daddy, Yes. tanggal yung hapang ko. Headband mo, tanggal? Oo, lagay mo ulit. Daddy, Oo. tanggal yung hapang ko. Nasa isuol siya. Sige, manood ka na dyan. Try natin ulit. Ayan. Pangalawa. Pangatlo. Pangapat. Panglima. Pang-anim. Yun. Ganun pa rin yung tama. Mayroon isang umiwalay. Pero isa lang naman, sir. Ayos na yan. Minsan sa bala, hindi mo maiwasan. Meron pliers. Yan. Ito tama yan, sir. Ayan o. Dikit-dikit. May isang umiwalay. 6 shots, isa lang yung umiwalay. Minsan sa bala mayroong yupe o mas maliit yung size. Pangit ang groupings pag kada tira mo iwa-iwalay. Pero pag ganyan dikit-dikit lang, maganda na yung groupings. Yan. Pag pinasok ko yung inliliit ko sa tumba. Pag pinasok ko yung inliliit ko sa lalaki pa yung butas. Ayan, lumaki pa. Isang pliers. Yan, medyo minsan di natin maiwasan yan. Wag lang ganun yung groupings. Yung kalat-kalat. Ayan, okay na. Pero try ko muna sa Astro mamaya, sir. Ay, tara, pasok ka dun. Dun, ka dada. O, tara. Dito ka ta. Yeah, pasok ka na dun. Pasok ka na doon, nak. Yung kay Sir Bill naman. Bill yung tatry natin. Or minsan, habang tumatagal yung barrel, gumaganda yung tama, sir. Minsan kasi magaspang pa yung groove niya sa loob. Minsan pag nakaubos ka na ng isang box na bala, gumaganda yung tama. Ganun po yung mga airgun, mga bossing. Habang tumatagal, gumaganda yung tama. Natatanggal na yung talim ng groove. Ngayon, ito naman yung try natin. Lagay tayo bago target. Lagay tayong bagong target yan. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Okay po, sige po.
Pangalawa, sir. Pangatlo. Off, sige po. Pangatlo. Tangan mo ata natin. Wow. Pangapat. Lima. 5 shots gamit yung Astro Sir Bill. Yan. Laman yan, sir. Ano na? Oxygen na, hindi na CO2. O yun, tama sir. Yun o. 5 shots gamit yung Astro. Yan, wala siyang humiwalay. Try natin ulit yung kay Source sa mature naman gamitin natin mga lods. Pero okay na yon. Isa lang naman yung humiwalay sa 6 shots. Yan. Isang pellet lang. Isa kasi yung mga local pellet mga bossy, iba-iba yung timbang, iba-iba yung size. Minsan meron malaki yung ulo, maliit yung puwet. Yan, kaya minsan merong umiiwalay. Pangit talaga pag kada tira mo iwa-iwalay. Yun yung pangit na trophies. Yung kay sir, ganito lang eh. Pumasok yung kahit silaki ng 5 piso, tatama ka na sigurado. Kahit tumiwalay siya ng konti, dikit lang naman, hindi naman malayo, tatama ka na. Okay po mga bossing. Maraming salamat po. Mga hammer type natin, SPMC, bukas ko na lang papadala. Kukunin ko muna sa kaibigan natin yung dalawa. Meron pa tayong dalawang unit na hammer type na papadala. Bukas na lang natin yun papadala at i-check yung groupings. Yung 4 na unit muna yung papadala natin ngayong araw. Sige po mga bossing, maraming salamat po.